Gawa nga yan. May naalala ko, magkakasama tayo noon, Makmak, tsaka Insan Takero sa Hong Kong. Oh. Nawawala siya sa banding natin kasi mamaya Nagbablog. Blessing nagbablog. Nakalive. Kapag ka naka-live tayo, sisingit para sabay sa vlog. Masipag talaga, di ba? Yung ginagawa ni Mima, yung nakakatawa kay Mima, magla-live ako. Ang gawin niya naman, magre-record siya. Kasi i-upload niya sa kanya. Oh. Yan, Matipag. diba? Ganyan siya. Ganun yung discard. Sabi ni Paulo Saison, anong oras dyan sa Texas? Dito, alas, advance ng isang oras. 10:56 dyan sa inyo sa Cayman. Dito, 11:56 naman. Ni Mima sa sa buhay. Ano nga ako dito, Cosmic, naalala ko kasi Pero ibig sabihin, madaming nahiraman din. O siguro, kasama din yung pera ni Mima Alicia bilang pondo doon sa pagpapautang. Pero umabot ng 8 milyon. Mga kababayan, ang laki nun. Ano po? Ang hirap ipagkatiwala nung ganung kalaking pera, pero malakas din talaga loob ni Mima pagdating po sa negosyo eh. Dahil kung yan pong bata na yan, makakausap nyo mga kababayan, talagang porsigido siya na hindi na bumalik yung kanilang buhay sa kung ano yung dati nilang buhay. Oo. Kaya ang ginagawa niya talagang nagmo-multiple source of income yung ginagawa niya. in-upload ko yung mga video sa Hong Kong, yung mga way back, 2 years ago, mga ganyan. So, in-upload ko, naaalala ko si Takero, hindi magkandadala sa mga daladala ni Mime. Siya ang assistant ni Mime. Hindi magkandadala si Takero, si Mima, video ng video. Yan! Black ng black. Kaya nga nung Prinsesa talaga. Kaya nga nung sunod travel, umiwas na ako eh. O, teka lang sino kaya? Sino yung sumunod? Si Ballpoint yung Hindi sumunod. ko pumalit sa'yo. Oo, si Ballpoint. Tapos si Nyolo rin nata. Oo. Sa Malaysia daw. Tawa kami ng tawa ni Jed kasi sabi ko, nandiyan si Nyulo, gagawin na naman pa, taga-bit-bit ni Viva. Tawa kami ng tawa, taga-bit-bit ni Viva eh. Taga-bit-bit ng bag, taga-bit-bit ng charger, i-charge mo yung cellphone niya. Pag hindi nag-charge yung cellphone niya, kunwari, sinaksak mong gano'n pero hindi nag-charge. Kunwari, nasuksok mo lang pero hindi nag-charge, parang natanggal. Magagalit pa sa yun. Oo. Ibig sabihin, pinapaliwanag natin na si Mima masipag talagang bata sa pag-vlog niya, sa trabaho niya na, 'di ba? Yung mga content niya na Porsigidong huwag bumalik kung ano yung meron silang buhay. Dati. Kaya meron. Kaya nga ang ang buenas ng pamilya ni Mima eh. Naiwan niya mga kababayan ng merong siguradong titirhan na hindi na mamomroblema sa pagbabayad ng renta. May mga sakuna, mga bagyo, kung mga lindol na dumating, yung bahay na naiwan ni Mima Alicia, sadyang makikita mo na talagang napakatibay. Sabi ni Ma'am Chris Rose, binisita mo ba si Elon Musk dyan? Tawag dito? Kanina. Oo, kanina. Sasabihin pa nun, Mima, tara na, kain na tayo. Wait lang, tatapusin ko lang yung i-upload ko. Di ba? Wait lang, i-upload ko lang ito. Wait lang, i-schedule ko na. Kaya sabi ko, Mima, gawin mo na sa isang gawaan lahat ng content mo sa buong maghapon, schedule mo para hindi ka maabala kasi hindi putol-putol, hindi kumakain ng masyadong madaming oras. Sabi ni Ma'am Chris, wow, ikaw na. Hindi, nakita lang namin, nadaanan namin yung SpaceX. Tsaka yun yung pinunta, pero hindi si Elon Musk. Wala ka sa banding eh. Oo nga. Diba? Mga late niya, boss, tinitignan ko rin yung vlog niya. Wala na siyang vlog, tsaka yung iba na yung... Wala nang dating bro, hindi tulad dati, no? Parang gusto niya lang maira ako sa isang araw na may vlog ako eh. Hindi na yung wala eh, na sa lalaki. Alam mo naman si Mima.
Tsaka siguro dahil nga malaki yung kinikita sa doon sa negosyo na yun. Lalo sa lalaki. Pero yung, alam mo yung malupit dito na ginawa ni Mima sa Hong Kong sa akin nun, nag-vlog ng mga alas 11, tulog ako. Tapos humihilik ako, talagang parang ano talaga, ganun. Teka lang, teka lang. Imbis na itigil yung vlog, nilapit pa talaga sa akin, teka lang, humihilik, hindi raw siya maintindihan kasi yung hilik ko daw. Pumunta na sa pinto, naririnig pa rin yung hilik ko. Pasensya na po mga minaamal, hindi nyo ko maintindihan yung hilik ni Takero. Diba? Si Mima yun eh, no? Pag narinig mo na yung mga minamahal. Pero 8 milyon, malaki ho talaga yan, mga kababayan. Yan na yun. Alam nyo, mga minamahal. Diba? Ganun yun. Sana doon sa 7 dumagdag o naidagdag na inaresto o hinuli, base po sa sinasabi nila na bali total siyam na yung naaresto, nahuli. Sana kasama na doon yung mastermind, yung mismong at sana i-update na din tayo. No, parang ngayon medyo wala akong naririnig na update patungkol kay Mima. Kaya po ang ginawa namin ay dito kami humingi dito kami kumuha ng update sa video nila ho, na nagulat din ako, 8 milyon na pala yung naipautang ni Mima Alicia. Sabi ni It Wasn't Me, ayan, ingat kayo sa mga makikilala ninyong lalaki at girls daw ho. Nakuha na ni BBM ang 8 milyon na sinisingil kay Alicia. Sabi ni Aga Khan Kulala, nakita nyo kapag kayo, iba talaga bunganat pag mga DDS, malupit to. Pero eto na, balikan uli natin tong talakayan. Ayon sa ating source nga na parang sinasabi di umano ay nagtago pa nga raw sa kapilya bago mahuli. Dapat daw nung nakaraang araw pa nahuli na. Hindi So, pa nga kilala na pala talaga, ano? Sure ba yan? Nagtago pa sa kapilya bago mahuli. Ano pa lang? Di ba, no? So, sino-sino ba yan, di ba? May mga babae ba, may mga lalaki? Ano ba, pinagkaisam ba si Mima? Marami pa tayong katanungan. Kung ito bang pito, ulitin natin sa mga bagong dating, 7 ho yung di umano ay mga mastermind sa pagpatay kay Mima ay nahuli na ho. 7 daw ho. So, antayin natin, baka magpa-press ko naman si General Nartates. Sa idol ko yan eh. Oo. At sana, wag nang ipakita ho yung PES. Wag nang takpan yung PES. Oo. Kailangan, ipakita nyo na ho yung mukha, wag nyo nang tatakpan, sir. Oo. Para naman maging aware yung mga kababayan natin, baka sa mga susunod na panahon, mabiktima sila o makita yung mga mukha na yan, maiwasan ng mga tao. Di ba? Siyam, lahat mastermind. Ano kaya yun? Kasi nung nakaraan, may kinukwento din, may sinasabi din sila na may mag-asawa. Na kayo ko narinig yun na may mag-asawa, tapos yung babae, kapag sinabi pa kay Mima, pagka humiram yung asawa ko sa iyo, pahiramin mo, no? Tapos bibigyan kita ng bonus na kung magkano yung bonus. Kasama kaya doon? Kasi po sa bagay, di ba? Sa bagay, doon daw ang nila, pero kailangan talaga mapakita yan kasi lalo na tong riding in tandem, di ba, boss? Mga mga hard Sa akin naman, siguro nag-iingat din ang PNP, lalong-lalo na yung mga nahuli, hindi mo pa naman din masasabi na guilty lahat ng yon o talagang tapos naipakita na siyempre kapag nakita yung muka, mapapahiya na po yan sa mga makakapanood, no? Siguro yun din yung inaano nila, iniisip nila, kaya bine-blurred pa yung muka. Kailangan din igalang, irespeto na sa pagkakataon na miski nahuli sila, sila ay hindi pa din guilty hanggang matapos yung investigation.
clear na Duterte style eh. Kailangan mapakita yung mga ganyan para maiwasan tong mga to na mangyari uli yung mga ganitong bagay na kaya nilang kumitin ng tao para lang, di ba? Kasi siguro boss, kala nila simpleng babae lang si Mima na hindi nila alam tatabog to ng ganito kalaki, di ba? In-underestimate nila. In-underestimate nila. Tingin ko, kasi alam naman natin Kumbaga, hindi naman po lahat ng Pilipino nakapokus sa politika, mga kababayan. So, kung sino yung mga nakapokus sa politika, yan, for sure, 100% kilalang kilala. No, pagka sinabi Mima Alicia, kilalang kilala. Yan. Pero may mga Pilipino tayo na walang focus sa politika, gaya nga po nung sinasabi ko, 600,000 man o magsi-600,000 man yung ating mga subscribers, followers, pero hindi din ano yan, kilala, no? Hindi mo masasabing sikat si Mark Ramos, hindi mo masasabing madaming nakakakilala dyan dahil may mga kapwa tayo Pilipino na wala naman pong hilig sa usaping political po, mga bossing. Ganon din tayo. Mahihilig tayo sa political, sa politika, pero doon mga kagaya ng ibang mga vloggers na 1 million, 2 million ang kanilang followers, pero gulat tayo, hindi natin alam, hindi natin kilala. Kasi nakapokus tayo dito sa mga tinatalakay at pinag-uusapan natin. Ganun po. Kaya yung 600 o magsi-600,000, maliit po yan. No? Hindi ko masasabi na sikat si Mark Ramos. Kilalang kilala si Mark Ramos. Hindi po. si Mima, aminin natin tayo, mga magkakaibigan tayo. May pagkauto-uto talaga si Mime. 'Di ba? May pagkauto-uto na may mapagka ano ba yung tawag doon na maldita na matapang na uto-uto na mabunganga. Ayan. O, Sabi ni LD Channel Cutie, 10% lang yan. Tingin ako masasabi ko, let's say yung sa akin, ito yung channel ko na lang, no? 570,000 subscribers. Konti na lang, 600,000 na. Baka wala pang 1% ho yan, mga kababayan. Baka wala pa pong 1%. Tingin ko lang po mga bossing, base po doon sa kung ilan ang mga Pilipino at kung ano ang hilig ng mga Pilipino na pinapanood. pagsama-samahin yung lahat yun. Ganun si Mima. Siguro, baka si Mima nung hindi niya na makuha yung pera at kinukuha niya na, nagngawa-ngawa na siya na nagbanta-banta na rin na pag hindi niyo binigayan na baka i-vlog ko kayo, bahala kayo, ganun, di ba? So, maaari akin lang naman ito mga Kasi haka-hakang pwedeng ganun. posibilidad na may posibilidad na ganito. Kasi insan kasi pag sinabi kasi yung sindikato, ibig sabihin nun, kung naipasok si Mima doon, alam na ni Mima yung scheme na nangyari. Diba? Kasi ganun, di ba? Pag nasa loob ka na, pag na-scam ka na, alam mo nang na-scam ka na at kung ginawa sa akin, ganito. So, magbayad kayo. Syempre, sabi nga ni Insan Mike, di ba, si Mima, paggalit yan, grabe bunganga niya, paggalit yan, Lilit na babae, pero pag nagalit. Bubungangaan pa nga. Ako nga, binubungangaan tingnan mo. Di ba kayo? Kasama sa bahay. Si Mima, mabunganga, matapang, di ba? Talagang, waray. Kasi, ang lola ko sa side ng tatay ko, waray. Ganyan din, parang mabunganga. Pero, mabait kapag yung may care sa'yo. Katulad no, kung nasa Hong Kong, tatawid. Uy, makmak, bilisan mo. Kasi tatawid kami, may sasakyan. Sabi ni Shaila Bell, yung unang hula ni Maestra Ganda, the day after namatay si Mima, tugma talaga sa investigasyon ng kaso. May second reading siya kay Mima kagabi. Very interesting. Sisilipin ko nga yan. Pero hindi ako mahilig doon sa mga hula-hula, mga bossing. Kasi hindi ko naman po sinasabing ito na manguhula na ito. Yung iba pong mga manguhula, napapansin ko lang po ulitin ko mga kababayan, hindi ko sinasabi na itong manghuhula na ito mismo. Yung ibang mga manghuhula, yung mga inihuhula nila, base lang
o nakatugma lang doon sa kung ano yung mga posibleng mangyari sa mga susunod. Ano po,